mga teroristang NPA na makakaliwa na nanggugulo. Tayo po ay susunod sa batas. Ako po ay nandito personal dahil sa ginawa ni Senator Bato. Si Senator Bato ay nagpunta dito upang bumoto para sa tama. Ano po yun? Ang palitan ang one-ball professor na si Senator Soto bilang Senate President. Nandito siya hindi upang i-acquit si VP Sara Duterte, ngunit yung tama lamang. Dahil naniniwala po ang bawat isa sa atin dito na si VP Sara Duterte ay hindi po guilty sa anumang pinaparatang nila. Sa katunayan, natutuwa po ako na nandito na ang impeachment dahil dito mako-cross-examine na natin ang mga sinungaling na pinresenta ng Kamara. Halimbawa na lamang po si Madriaga. Alam naman po natin ang isang taong katulad ni Madriaga na alam natin na puro kasinungalingan lamang ang mga pinaparatang. Kung makikita ninyo yung mga comparison nila, may picture ni VP Sara Duterte, malapit na daw kay VP Sara Duterte. Pero si Franco Mabanta, na niyakap pa ng ating Pangulo, hindi daw kaibigan. Doon pa lamang po makikita na natin ang pagiging bias, hindi lamang po ng mga congressman natin, kung hindi po ng Malacanang at lalong-lalo na ang mga bayarang media. Tama! Ang mga bayarang media! Lagi nilang pinagmamalaki na ang mga media daw ay profesional. Tama kayo, profesional na mga bayaran. Tama! Kami po na dito at wala ni isa makakapagsabi na binayaran kami ng kahit sino man. Kami po ay nandito dahil mahal namin ang aming bayan. At doon lamang kami sa tama. Mantakin ninyo, kaliwat kanan na ang nagte-testify laban sa ating Pangulo. Pero kayong mga media na dating galit na galit kay Marcos, ngayon halos simurin niyo na ang puwet ni Marcos. Ano yun? Dalawa lang yun eh. Bayad kayo o baka naman tinatakot kayo. Hindi ako naniniwala na tinatakot kayo. Naniniwala ako na may mas malalim pa kayong dahilan. Dahil ayaw ninyo ang mga Duterte, dahil ayaw ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte ang mga oligarkong may-ari ng media. Naandito ko upang ibalik natin sa kamay ng taong bayan ang tunay na bansang Pilipinas. Nakakaawa na po, hindi po ba kayo naaawa? Kaliwat kanan na lumalabas na pagnanakaw. Hanggang ngayon, para tayong okay lang as long as buhay kami. Ganun ba yun? Paano yung mga kababayan natin niloloko? Paano yung mga kababayan nating halos araw-araw wala nang makain? Bakit? Abay, nagpa-party pa yung mga official natin, ang kakapal ng mukha. Tapos tayo okay lang? Ang akin lang mga kababayan, simple lang naman ang aking pakinggan natin ang tunay na boses ng taong bayan. Kaming mga ordinaryong Pilipino, kami ang humihingi ng hustisya. Huwag yung pagtripan yung Vice President namin na binoto ng taong bayan. Ang akin lang sana po sa mga kababayan na natin na andyan, pumunta po kayo dito, ipakita natin ang suporta natin sa mga senador. Ito na po kasi yung huli eh. Ito na yung huling naninindigan para sa bayan, itong mga senador natin. Lahat halos nabili na. Ngayon, kung papayag pa tayo na mabili pa ito, paano na ang bayan natin? Kawawa naman. Again, inaayahanan ko po kayo, kayong mga nanonood dyan sa social media. Pumunta na po kayo dito, hindi para manggulo, hindi para suwayin ng batas o suwayin ng mga pulis. Pumunta po kayo, ipakita lang natin ng suporta.
suporta natin, lalong-lalo na po kay Senator Bato. Alam niyo si Senator Bato, yung ginawa niya napaka-risky po. Pwede naman po siya magpahinga na lang dun sa bahay niya o magluto na at mag-ihaw-ihaw na lang dun. Di ba? Pero pumunta siya dito, naninindigan na itong Senado ay dapat para sa bayan. At kung narinig nyo kanina yung komento ni Senator Cayetano, hindi naman niya sinabing i-acquit niya. Hindi naman niya sinabing pipigilan niyang impeachment. Ang sinabi lang niya, hayaan natin ang batas. Hayaan natin. Ang problema kasi natin kay Soto, simula't simula pa lang, alam na nating bias. Simula't simula pa lang, alam na nating kung ano yung ihahatol niya. Ganun ba dapat ang husgado? Di ba hindi? Dapat makikinig. Kaya kailangan natin ng patas na Senate President. Yan ay sa katawan ni ating Senator Cayetano. At nangyari yan dahil kahit pa paano yung boto dahil kay Senator Bato. Nirisk ni Senator Bato ang kanyang kalayaan at buhay niya. Kaya ako po nananawagan sa inyo, kung si Senator Bato pumunta dito para iris ang kanyang buhay, tayo naman iris natin ang ating buhay sa mga senador. So mga kababayan, ulitin ko po na andito po tayo para sa isang mapayapang suporta sa ating mga senador na ituturing talaga ang batas ay batas, hindi ang bendalo. Yun lang, batas lang ang sundan natin. Huwag tayo magbendang law. At pakiusap ko po uli sa ating mga kapulisan dyan. Hello po sa inyo. Nandito po kami, mapayapa, walang mananakit, walang manggugulo, walang mambabato. At sa atin naman mga kababayan, pag may nakita po kayo, kasi syempre mahahaluan tayo dyan di ba? So pag may nakita po kayong medyo kaduda-duda, pataganan nyo na po kay Boss Dada. Bahala na si Boss Dada dyan. Hindi, sabihin po natin sa kapulisan. Kung may nakikita po kayong kaduda-duda, kausapin natin itong mga kapulisan na to. Sabihin nyo sa kanila, ito medyo hindi namin kasamahan yan, baka manggulo yan. Kasi ingat tayo baka mamaya may manggulo dyan, ibintang sa atin. Okay, hilingin ko lang po sa ating mga kababayan, pag may nakita kayong hindi magandang galawan, may daladalang bag na medyo kaduda-duda, i-report natin sa kapulisan. Agad-agad. Kasi alam nyo, delikado ho ito. Baka mamaya pag nanggulo sila dyan, alam nyo naman ugali ni Trillanes, di ba? Hindi, ugali lang naman niya, wala naman ko sinasabing siyang gagawa. Pero alam mo naman si Trillanes iba ang galawan yan So mas mabuti pa, sana na pag may nakita na kayo, isumbong na natin kagad. Kakampi natin ang mga pulis na to. Okay po ba? At panghuli, sa mga kababayan naman natin dyan, alam ko na nagre-reklamo na kayo sa hirap sa buhay. Pero walang magagawa yung reklamo ninyo hanggang hindi kayo sumuporta sa magbabago sa ating bayan. Yan po ang Senado. So, pumunta po kayo dito. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Banat Bay. Okay, maraming salamat.